lasa nito. Tulad ng kaping iniinom nito kanina. Matamis na parang caramel. Dalawang bagay na hindi niya alam na kasasabikan niya ngayon. Hindi na ito kailangan pang sumigaw para lang ipakita sa kanyang nararamdaman nito. Ramdam niyang bawat emosyon ng lalaki sa sandaling yon, habang nakayakap sila sa isa't isa. 3 years. Ungol nito sa kanyang mga labi. Ang mga kamay nito'y lumalanda sa kanyang buhok, at siya naman ay nalulunod sa yakap nito. This is all I've wanted for 3 years. Yun rin ang gusto ni Arlana. Siguro ay iyon rin ang dahilan kung bakit tinanggap niyang trabaho, kahit alam niyang pangit ang kalalabasan. Bakit mo ko iniwan? Tanong niya habang kinakagat nitong ibaba ng kanyang labi. Why? Huminto ito sa kanyang leeg at nag-iwan ng paru-parong halik sa kanyang balat. Ang mainit nitong hininga na humahalos sa mabango nitong amoy ay nagbibigay ng kakaibang pintig sa gitna ng kanyang mga hita. Nakakatakot ang pinaparamdam na kagaanan ni Brent sa kanya, at alam niya, kapag humingi siya ng higit pa roon ay wala siyang lakas para tanggihan ng lalaki. Tell me, gorgeous, why did you run away? Tanong muli ni Brent. Nang hindi siya sumagot ay mas pinalalim pa ang halik sa kanya at tinutulak siya patungo sa pader. Because it's just a one-night stand, she said at last, her breathing hard and erratic, like the whirlwind of emotions relentlessly rushing her heart. Bigla ay hinihiling niyang bawiin ang kanyang sinabi nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Brent na biglang naglaho. Pinakawalan siya ni Brent at bahagyang tinulak. Kita niya ang galit sa mga mata nito. You're right, sabi nito. Ang pagsinta sa mga mata nito ay nawala. It was a one-time thing. Kung ganun ay bakit galit ka sa akin? Tanong niya. Humihiling na sana ay mahabol niya ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya'y nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. At gusto niyang maintindihan kung anong nangyari sa pagitan nila ni Brent sa mga oras na yon. Kung meron ay siya ang dapat na sumama ang loob at hindi ito. Kasal na ito pero nagawa siya nitong halikan na para bang wala pang nagmamay-ari sa puso nito. At siya naman ay hinalikan ito kahit alam niyang kasal na ito. Kahit alam niya hinayaan niyang sarili na malunod sa mainit na halik at mapanuksong yapos ng lalaki. Wala siyang pagkakaiba sa babaeng ipinalit sa kanya ni Jake noon. Ang babaeng akala niya ay kaibigan niya, pero inahasang lalaking minahal niya. Pakiramdam niya inaahas niya si Brent. Why are you so upset with me? Muli niyang tanong. Hindi pinansin ni Brent ang tanong niya. Pagkus ay kinuha nitong kaliwang kamay nito at tumitig sa singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan. You're married. Nakatitig lang ang lalaki sa kanyang kamay at halo-halong emosyon ang pumaibabaw sa mukha nito. Hindi makapaniwalang natawa ang lalaki nang bitawan nito ang kanyang kamay. Alam ba niya na lumalapit ka sa mga lalaking nagpapakita ng motibo sa'yo? Tumungo si Arlana dahil hindi niya alam kung anong sasabihin kay Brent. She knew the ring would get her in trouble one day. She never imagined it would be with Brent though. Sinusuot lang naman niya ang singsing na yun bilang proteksyon sa mapanghusgang mga mata. Para proteksyonan ng dalawa niyang anak sa posibilidad na lumaki ang mga ito sa panunukso ng iba. Pero ngayon pakiramdam niya ay kadena yun sa kanyang leeg na hindi niya kayang tanggalin, lalo na sa uri ng tingin ni Brent. Alam ba niya na para kang pusa na humuhuni sa aking bisig? Dagdag ni Brent. Ang labi nito na kanina'y ginamit upang siilin siya ng halik at ipalimot sa kanya ang 4 na sulok ng silid na yon ay ngayon napupuno ng mapanlasong salita. Ang gwapo nitong muka ay napalitan ng matigas na emosyon. You don't know anything about me, Arlana said firmly. Stop making assumptions. Just stop it. I plan to. Ngayon na nakita na kita at ang miserable mong buhay. Makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Kahit gusto niyang isumpa si Brent at murahin ang mga murang nakasulat sa kanyang dictionary, ay hindi niya magawa. Ama pa rin ito ng kambal niya. Sinubukan niyang maging diplomatiko hanggat kaya niya. Pasensya na kung umalis ako nang hindi nagpapaalam ng araw na yon. Akala ko kasi ganun ang setup ng mga one-night stands. Ayoko naman na mahuli ako ng fiancé mo gayong yun ang huling gabi ng kalayaan mo. What are you talking about? Getting married? To who? Nangangailangang tanong ni Brent. Saka nito pinagkrus ang mga kamay sa dibdib. Makitid ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Marahas siyang umiling. Hindi na yun mahalaga ngayon. Itinaas ni Arlana ang kanyang mga kamay. Hindi pinansin ang tanong ni Brent. Natakpan na ng galit ang sarili para pakinggan pa si Brent. I need this job. So if you can put your feelings aside. Wag mo kong pangunahan, Miss Bangcamino. Wala akong feelings sa'yo.
Wala noon at lalong wala ngayon. Kailangan mo ng trabaho at ginagawa ko ang civil duty ko para makatulong sa mga nangangailangan. Asik nito, ang mga salita ni Brent ay sumusugat sa kanyang puso. Lalo nang nanunoy ang tingin nito sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Very well then. Ngayon na naayos na natin ang kung anumang meron sa atin noon. Tatanggapin ko ang trabaho. Pero hindi ako magsisimula hanggat hindi ka sigurado na ito talaga ang gusto mo. Who the hell do you think you are? What makes you think you are in the position to negotiate with me? Ugong nito, napupuyo sa galit at doon lang niya napagtanto na nasaktan niya ito. Pero hindi niya alam kung paano. Alam niya ang pagkikita nila ay saglit lamang. Parang barko na lalampasan lamang ang isa't isa ng gabing yun. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ito sa kanya, sa bagay na hindi naman kailangang seryosohin. I never wanted to hurt you. Malambot na aniya. Akala mo nasaktan mo ko? Please, you're just one of the crazy woman who I bedded that night. And I was stupid enough to pay attention to. I must have been truly fucking drowned out of my head to touch you. And I've regretted that night every single goddamn day for the last 3 years. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Brent ay sumugat sa kanyang puso, higit pa sa inaakala niya. Sa mga sandaling yun parang may train na sumasagasa sa kanya, na nagpahinto sa kanyang paghinga at winawasak ang puso niya ng pira-piraso. Namamangha siyang tumitig sa binata, laglagang panga, hindi makapaniwala na magkaiba sila ng nararamdaman sa pagtatagpong yon. Kung pinagsisisihan nito ang gabing pinagsaluhan nila, kung kinasusuklaman siya nito kagaya ng emosyong ipinapakita nito ngayon, ay hindi na siya magugulat pa kung hindi niya tanggapin ang kambal niya. Hindi niya sasabihin rito ang tungkol kay Artemis at Celine. Sa kabila ng sakit na yumaya po sa puso ni Arlena na humahati sa kanyang puso sa dalawa, nagawa niyang mahanap ang kanyang boses at hawakan ang natitirang wisyo na meron siya. Hindi mo kailangan maging malupit sa akin. Naiintindihan ko. Hindi mo ko kayang tingnan sa muka. Pero salamat sa gabing yon dahil wala akong pinagsisihan. You gave me a beautiful memory and something I treasure more than my life, she said gracefully. Be well, Brent. Inayos niya ang kanyang sarili ng tuwid. Kinuha niya ang kanyang handbag at mabilis na lumabas sa meeting room. Ang mainit niyang luha ng kalungkutan at galit ang siyang nagpalabo sa kanyang suot na salamin. Si Mrs. Romero ay sumunod sa kanya sa elevator at panay ang tanong sa mga tanong na hindi niya masagot. I don't think Mr. Tucson will want to go forward with the contract. Pupunitin ko ang kopya ko at kung maaari ay sa inyo rin. Aniya bago niya nilisan ang Tucson Express. Hindi alam ni Arlena kung paano siya nakauwi dahil sa labis na emosyon. Ni hindi rin niya alam kung paano siya nakaalis sa Tucson Express dahil napagtanto niyang nasa harap na siya ng kanyang bungalow at katukin ni Brenda ang bintana ng driver's seat. Bahagya niyang ibinaba ang salamin. Kumusta ang trabaho? May nakalimutan ka ba? Tanong nito nang buksan ang pinto ng kotse at tanggalin ang seatbelt sa kanya. Naririnig ni Arlena ang mga tanong ni Brenda at ibinuka niya ang kanyang bibig upang sagutin ito pero hindi niya magawang magpakawala ng salita. Pagod ang utak niya para iproseso ang lahat, lalo na kung alam niyang masasaktan lang siya. May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? Muling tanong ni Brenda, saka siya maingat na hinila palabas ng sasakyan. Saka siya pinaikot upang makita kung may masakit ba sa kanya. Natigilan ito at kumunot nang walang makita sa kanya. Arlena, ayos ka lang ba? Arlena sighed and touched her chest. She was hurt right there, in that place where her heart used to be. Pero binigyan niya lang si Brenda ng malapad na ngiti at tiniyak na maayos lang siya. Pero nang pumasok siya sa bahay, at ang dalawang pares ng mga matay pumukol sa kanya, dalawang pares na kaparehas ng ama ng mga ito. Hindi na napigilan ni Arlena ang mapaiyak at tumakbo sa banyo. Sinarado niya yun at doon ibinuhos ang lahat ng emosyon sa loob ng 1 oras. Ipinagpalagay na ni Brenda na hindi naging maayos ang unang araw niya sa trabaho. Kaya naman dinala nito ang kambal niya sa labas upang magkaroon siya ng oras para ibangon ang sarili. Habang siya ay nasa banyo at iniiiyakan lahat, tumawag ang kaibigan niya si Denise upang itanong ang unang araw niya sa trabaho at kaagad niya nalaman kung anong nangyari nang marinig nito ang boses niya. Pupunta kami dyan mamaya, pagkatapos ng trabaho, ipahinga mo muna ang sarili mo, okay? Ginawa ni Arlena ang advice ng kanyang kaibigan. Pagkatapos niya naligo ay nagtungo siya sa kanyang kwarto at ipinahinga ang sarili. Wala pang 5 minuto ay nakatulog siya.
Nang sumapit ang hapon ay nangako siya kay Brenda na tatawagan niya ito kung kailangan niya muli ng mag-aalaga sa kanyang mga anak. Dinala niya ang dalawa sa kwarto ng mga ito at tinihiga sa mga crib ng mga ito. Dumating ang mga kaibigan niya alas 7 ng gabi at may mga dalang pagkain at hindi nakalalasing na wine. At ikwento niyang nangyari sa kanila ni Brent ng araw na yon. Gago pala yung Brent Toxon na yan eh. Inis na singhal ni Denise kung ano-ano pang murang pinagsasabi nito. Pero aminin niyo, napakahat na gago niya. Nakangising ani ni Clara at kahit na ayaw niyang aminin ay sumang-ayon siya sa isip. Ilang oras nang nakakaraan simula nang huli niyang makita si Brent. Pero ang paru-parang iniwan nito sa kanyang katawan ay nagliliparan pa rin. Halos magliyab ang kanilang katawan sa init ng kanilang pagtatagpo. Ang kuryente na dumaloy sa kanilang katawan ay nagbibigay ng bumuhay sa natutulog niyang pagnanasa. Pero gaano pa kasarap ang mga halik ni Brent at kung gaano pa niya gustuhin manatili sa bisig nito. Ang galit sa mukha nito hindi kayang buwagin ang paghingi niya ng tawad. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay nakikita niyang disgusto sa mukha ni Brent nang makita nitong singsing na ibinigay sa kanya ni Jake noong nag-propose ito sa kanya. Kahit anong gawin niya upang makalimutan yon, ang masasakit na salita na lumabas sa bibig ni Brent, ang pag-aakala nito na kasal siya at tungkol sa ama ng kanyang mga anak at naglalaro sa kanyang isip na parang sirang plaka. Sa tuwing babalikan niya ang alaala niya ang tunay na nararamdaman ni Brent ng gabing yon, humihigpit ang hawak niya sa kanyang sarili dahil natatakot siya na kapag bumitaw siya ay mabaliw siya sa sobrang sama ng loob. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Sofia habang nilalaro nitong bagong gupit nitong buhok. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing nakikipaghiwalay si Sofia sa mga nagiging kasintahan nito ay palagi itong nagpapabawas ng buhok. Natatakot siyang baka isang araw makita niyang kaibigan na wala ng buhok. About what? Tanong niya habang nakatingin sa buhok nito. About your job, of course. Umirap si Clara, saka bumuntong hininga. I guess I'll have to accept my brother's offer. It's still on the table. All I have to do is take it. Sagot niya. Alam niya na kahit wala ng bakante sa kumpanya kung saan ang kuya niya ay natitiyak niya nga hanap ito ng paraan para maipasok siya. Ayaw man niya na umasa ay kakapalan na lang niya ang muka. Alang-alang sa dalawa niyang anak. Nang umuwi si Brent sa kanyang bahay, akala niya ay makakapagpahinga siya pero ang kanyang isip ay nasa meeting room at binabalikan ang pagtatagpo nila ni Arlena. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at wala sa sariling kumuha ng baso at nagsalin ng wine. Sa iisiping ang lahat ng plano niya ay biglang nawala dahil lang sa pag-init ng ulo niya at pag-akto niya na para bang nasa kabataan pa siya. Ang biglang pagsunggab niya kay Arlena ay hindi kaaya-aya para sa kanya. Ang singsing sa daliri nitong lalong nagpainis sa kanya kahit na ayaw niyang aminin at kung bakit hindi niya maintindihan ang sarili. Kinasusuklaman niya ang babae at kaya lang niya ito gustong pumasok sa kanyang kumpanya ay para maayos siya nito. Wala dapat siyang pakialam kung kasal na ito o hindi pa. Pero ibang naging dating niyon sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Yumakap si Lillian sa kanyang bewa. Ang mga daliri nito ay lumalandas sa kanyang tiyan at hinahanap-hanap ang mga botones ng kanyang suot na polo. Inalis ni Brent ang mga kamay nito at inilayo sa kanya. Umaasang mahuhulaan na nito ang ibig niyang sabihin. Kanina pa siya nito pinipilit humiga simula nang makauwi sila galing sa ballet performance ni Cleo. At kasalanan niya iyon. Hindi na dapat siya sumama kay Lillian kung alam lang niya na uuwi ito sa bahay niya. Pero dahil gusto niyang subukan ng kanyang bataan nang magising ito kanina habang nasa bisig niya si Arlena, ay hinayaan niya ito na parusahan siya. Pero nawala ang interes niya nang maramdamang hindi umaayon sa kanyang bataan. Kahit ilang oras na silang naghahalikan ni Lillian. May meeting ako bukas, kaya kailangan kong matulog ng maaga. Anunsyo niya at ubusin ang baso ng wine, saka yun ilapag sa bedside table. Umuwi ka na sa kondo mo. Kita niyang kirot sa mga mata ni Lillian bago nawala at napalitan ng matalim na tingin. How can you leave me alone when I came here to spend the night with you? You're such a dick! She whined. Ang mga labi nito'y umukot sa manipis na linya at ang mga mata ay maiiyak na. Oh wait, you can't be a dick if you can't get it up. Kung ibang araw lang yon, siguro ay maiinis siya sa mga sinabi nito. Pero hindi sa gabing yon. Tumayo si Brent at inayos ang suot na polo at isinuot ang kanyang suit jacket habang humuhuni sa ilalim ng kanyang hininga. Ang paghalik niya kay Arlena at ang katawan nito sa kanyang mga kamay
at paghawak niya sa dalaga ang patunay na may silbi pang pagkalalaki niya. He is not broken. He can still feel something. Hindi nga lang sa ibang babae na hindi si Arlena. At yun ang kailangang pag-aralan ni Lucy. Ang kanyang therapist ay naghihintay sa kanya sa reception area kung saan wala ng taong maliban rito nang magtungo siya sa opisina nito. 20 minuto ang nakaraan. Mabilis siya nitong giniya papunta sa opisina nito. Hindi ka dapat nagpunta rito gayong wala ka namang appointment. Mariing paalala nito sa kanya. Pero imunestra ang visitor's chair sa kanya. Saka nito kinuhang notepad na para lang sa kanya. Kailangan ko pang siraan ng iba kong appointment para lang isingit ka. I'm sorry. Nakangiting aniya. At alam niya na ang pagtawag kay Lucy ay magiging abala sa ibang pasyente nito. Pero dahil emergency yun sa kanya at naipaliwanag naman niya yun kay Lucy. So what's the emergency? Baka sa mukha ni Lucy ang pagkagulat nang umupo ito sa sariling upuan at bumukas ng malinis na papel sa notepad. Nagtatanong si Brent kung ang notepad na yun ay para nga lang ba sa kanya o kung may iba pang pasyente na naroon. Kung siya lamang ay masasabi niyang marami na siyang naikwento kay Lucy dahil sa malapit nang maubos ang malinis na pahina sa notepad. Nasisiguro niyang magsisimula na naman ito ng panibagong journal para sa kanya. So, she thumped her finger on the page. I found her.